Iba na namang character ang pag-uusapan natin na kung saan namit niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makikita natin, matutunghayan po natin ano yung naging bunga nung araw na yun na kung saan namit niya, nakatagpo niya si Kristo sa kanyang buhay. Ang pamagat po ng message ng Lord sa araw na ito ay a certain woman. Wala po kasing binanggit sa Biblia kung ano pangalan niya. Pero ang mahalaga, nandun siya. Isang tao, isang babae, tinatagpo ng ating Panginoon. So po yung binasa natin mga verses kanina, muli po ihahati-hatiin natin upang makuha natin ano man yung lamang sustansya, spiritual na sustansya ng ating scripture for today. Ang sabi po sa verse 25, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. So dito po muna tayo, 12 years. Hindi ito normal, siyempre naman. Kasi, ang sabi po kasi, dire-diretso siya. Dire-diretso yung flow ng kanyang blood for 12 years. Ngayon po, meron akong binasa kung ano itong klaseng sakit na ito. Okay? Ang sabi po, yun daw pong nararanasan ng babaeng ito po yung continuous or prolonged, unpredictable bleeding in women, known medically as abnormal uterine bleeding or AUB, or menorrhagia. It can indicate several underlying health conditions. Isa lamang siya sa underlying pa ng mga health conditions ng babae, ranging from common hormonal imbalances to more serious illnesses. Yun po yung kanyang nararanasan by that time. Ngayon imagine po, this is what? More than 2,000 years ago. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na advanced na ang lahat. Lahat na yata ng uri ng gamot, natuklasan na today. At yung mga gamot na yun, we all know this, nanggaling din naman sa nature na binigay ng ating Diyos. Ako po, naniniwala ako sa mga herbs, sa mga herbal na klase ng mga gamot. Naniniwala po ako doon. Kasi doon naman nagsimula ang tao eh. Pag inom ng pinakuloang dahon ng bayabas, di ba? Nakita naman natin mga healing power nun, di ba? Yung pito-pito, mga pinaghalo-halong mga halaman naman yun, pero pag ininom natin, talaga naman nakakagaling. So hindi po ako anti-herbs. Naniniwala po ako sa natural na kapamaraanan ng pagaling ng tao. Luya, lalo ng luya, ngumuya ka or pakuluan mo, inumin mo, tsaa. Kami po ni Joy, every morning po, uminom kami ng tsaa. Kasi po, una, gusto kang tsaa. Pangalawa, alam ko yung kagandahang pwedeng idulot ng pag-inom ng tsaa. Naalala ko po kasi noon, umiinom lang tayo ng tsaa noon pag may sakit. Oo, doon ko lang po nalaman sa ibang bansa kasi tea drinker sila na pang-araw-araw pala ang tsaa. Umaga, gabi, anytime mo pala gusto uminom ng tsaa, pwede. Yun po ang aking kasi experience dito sa nung ako'y maliit. Pag may sakit, tsaa. Kung hindi man yun, Royal True Orange saka Skyflakes. Kaya may mga bata nagkukunya-kunyari ang pang may sakit para makatikim ng malamig na Royal True Orange saka Skyflakes. Yan. Pero ngayon po, gustong-gusto po yung tsaa. Napaka-healthy po ng tea. Ngayon po, yun yung kalagayan ng babaeng ito. Again po, ulitin ko, ng mga panahon na yan, saan siya pupuntang ospital? Anong clinic? Ano ibibigay sa kanya para yung sakit niya gumaling? Hindi lamang yun, alam ba ng mga tao nung araw tong abnormal uterine bleeding or AUB? Alam ba nila yan? Ang sabi lang po sa ibang translation ng Bible, meron siyang hemorrhage. Internal hemorrhage. Yun lang po ang alam nila kasi may dugong lumalabas. So, maring internally, may sugat siya or may sakit siya, hindi lang mawari kung ano. Kaya for 12 years, ganun ang buhay niya. Ako, I cannot imagine ano ang magiging buhay ko kapag ganun ang sitwasyon ko kasi hindi ako babae But you yourself, you can imagine, anong klaseng kalagayan magkakaroon kayo kung walang tigil yung pagdudugo for 12 years. At ngayon po malalaman natin, hindi lamang physical kasi ang pinag-uusapan natin dito. Meron siyang underlying pa ng mga tradisyon nung araw kung paano tinitreat yung mga tao na meron ito at paano nilang tinitreat yung mga ganyang klase ng mga sakit na napaka hindi naman normal by that time. Ano yung naranasan ng babaeng to for 12 years siya ay dinudugo? Ang sabi po sa verse 26, ang sabi po, and she suffered many things from many physicians. She had spent lahat ng pera lahat ng meron siya, na-spend na niya, pero ano raw, hindi siya gumaling. She did not become better. Pero ang sabi po, rather grew worse. Imagine that.
Since wala nang sagot ang mga tao nung araw sa ganyang klase ng sakit, yan ang dinanas pa ng babae. Kung kini raw siya lumapit ng mga physicians by that time, pero instead na siya gumaling, lalo pang lumala. I believe until ngayon may mga ganyan, ano? Kaya mag-iingat din po tayo sa pinupuntahan nating mga nagpapagaling daw. Maganda rin pumunta rin tayo sa mga totoong doktor. Mas mainam na rin yun kaysa naman sa mga, uy, pumunta ka dun. Oh, pag dinilaan ka nun, gagaling ka. Isipin mo, magpapadila ka ba sa ibang tao? Di ba? Di ba? Doon pa lamang, baka may bacteria na yun eh. Lagot tayo nung kaagad. Didilaan ka, lalawayan to or what? Ayaw natin, di ba? So, for me, personally, I'm a Christian, I am a faithful servant of the Lord, pero I believe in hospitals. I believe in clinics. Pag na-disgrasya ako, kailangan ko ng dugo, nalaman ko na ngayon kung sino yung kapareho kong B positive. Si David pala, at si Kate, kapareho ko ng dugo. At willing akong magpa-blood transfusion. I believe in that. Kasi talino yung ibinigay ng Diyos. We are unlike others na ayaw uminom ng gamot, ayaw magpa-blood transfusion kahit mamatay na siya. We are not like that here. We are Christians, mayroon tayong talinong binigay ng Panginoon. Kailangan natin ng tulong ng science sa mga bagay na ito. Ngayon, bakit ganun ang nangyari sa kanya? Imbis na gumaling, lalo pa siya naghirap. Of course, naubos niya yung pera niya eh. Lahat na ng gamit niya, dinala na sa marketplace. Ibinenta na niya. Lahat ng pinagbentahan napunta saan? Sa mga physicians. So in New Testament times, it was common practice in difficult medical cases for people to consult many different doctors and receive a variety of treatments. The supposed cures were often conflicting. Naglalaban ngayon. Hindi man ganon, abusive, naabuso na sila ng doktor, and many times made the ailment worse, not better. Ay, hindi ba umubra sa'yo yung batong pinakuluan ko doon? Siguro, ito naman, subukan mo ito, pakuluan mo, inumin mo, tingnan natin ano mangyayari. Mahirap po yung ganun, wag tayong basta-basta naniniwala sa ganun. Kasi marami ako na-encounter ng mga tao, hindi, sabi kasi sa YouTube, ganito eh. Hindi. Minsan nagiinuman kami, itong sabi niya eh. Pag ginawa ko raw to, pinakuluan ko to, pag ininom ko, gagaling ako. Huwag na po tayo maniniwala sa ganun. Marami pa kasi napapahamak because of that. Meron na pong mga clinic, meron na mga libre naman eh. Magtiis na lang tayo sa pila, ganun talaga, libre eh. Di ba? So maniwala tayo sa ganun, huwag sa mga sabi-sabi lang. Kasi po yun na nangyari sa kanya. Ayun, katulad niyan. O ito, pag samasamahin natin itong mga halaman na to, kainin mo, dali. Tignan natin ano mangyayari. Ano nangyari sa kanya? Lalong lumala. Yun po yung nangyari sa babaeng to. Kasi, bakit nagkaganon? Bakit pa siya lumalapit sa mga iba't ibang klase ng mga doktor daw? Wala na siya mapupuntahan kasi. Saan pa siya pupunta? Wala naman St. Luke nun. Meron ng si Lucas, buhay na by that time, pero wala pa siyang access kay St. Luke na isa sa mga disipulo ni Jesus. Wala by that time. Di po ba? Herbolaryo, naniniwala ako. Kasi mga herbs ang ginagamit nila. Pero yung isa, pag may bulong na, I don't believe ever. Mag-iingat po tayo sa mga merong bulong-bulong. Kasi po, kung babasahin po natin ng Biblia, pinag-iingat tayo ng Biblia or tayo po pinipigilan ng Biblia ang lumapit sa mga merong bulong-bulong. Kasi po, hindi yun sang-ayon sa Biblia, hindi sang-ayon sa Diyos. Gumamit na tayo ng mga tunay na mga herbs, lumapit na tayo sa mga totoong mga doktor, wag lang sa mga ganun. Kasi po, tayo rin na maglalagay sa lalong kapahamakan ng ating mga sarili. So wala siyang mapuntahan ngayon. At hindi lamang sa wala na siyang mapupuntahan ngayon, wala na rin siyang pwedeng ibenta, ari-arian or pera na pwedeng ipambayad. So in short po, itong babaeng to, desperate na siya sa kanyang buhay. Napaka-desperada na niya sa mismong sakit na nararanasan niya is for 24/7. For 12 years, pinapahirapan na siya ng sakit niya. Pinapahirapan na rin siya ng wala na siyang perang pambili. Pinapahirapan na rin siya ng sino pa pagkakatiwalaan niya, lahat ng lapitan niya, imbis na siya gumaling, lalo siyang lumalala. So even yung pong word na desperada, hindi na nga lapat sa kanya eh. Pwede siguro, super desperada na siya. Yan po yung kalagayan kung pag-usapan nating certain woman na ito. Kawawa naman. So doon ba natapos yung pagiging desperada ng babae ito? Tapos na ba? Hanggang doon na lang yun? Hindi pa po. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po sa Old Testament, sa Leviticus, buong chapter po ng Leviticus 15, basahin ninyo, puros patungkol yan sa mga babaeng dinudugo. Buong chapter.
Kung maalala ninyo, last time po pinag-usapan natin yung taong may ketong. Merong isang chapter sa Bible, sa Leviticus or Deuteronomy. Ang pinag-uusapan ng buong chapter, ketong. Ito naman po, iba ng pinag-uusapan. Buong chapter po ng Leviticus patungkol sa babaeng merong discharge. Kinuha ko lang po yung ilang mga verses kasi po ang haba ng chapter na yan. Ang sabi po sa 25, when a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. Sa Bible po kasi ang sabi ni Yahweh, ang katuruan ni Yahweh kay Moses, kasi ang babae po may period, marumi siya. Siya po ay kinukonsider na marumi. Period lang yon. How many days lang yon, di ba? 3? Depende siguro sa babae kung ilang araw lang yon. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito, lagpas pa sa natural na period. Doon sa mga araw na dapat meron siya. At ang pinag-uusapan natin, hindi lamang yun, babaeng dinudugo for 12 years. Imagine, kung yun sa 3 araw ng babae may period, kinukonsider siyang marumi. Pag humaba doon, kinukonsider siyang marumi, how much pa yung 12 taon? Kinukonsider siyang marumi. Pag sinabi po kasi marumi sa Biblia, maraming siyang mga restrictions. Marami siyang hindi pwedeng enjoyin. Marami siyang mga bagay, mga social things na hindi niya pwedeng gawin. Hindi yung basta mahirapan lang siya. Hindi po. Marami siyang ngayong mga bagay na hindi nga ngayon pwedeng gawin. Kumbaga, hindi na magiging normal ang buhay mo hanggat nandiyan ka sa period na yan. Yun po yung karagdagang kabigatan sa babaeng ito. Yung buhay po niya hindi na normal for 12 years. At malalaman po na natin yan later on. So next po. Sa verse 26, sabi po, any bed she lies on while her discharge continues will be unclean. Marumi na rin yung kama, as is her bed during her monthly period. And anything that she sits on will be unclean. Ang kama, ang upuan, unclean during her period. At hindi lamang yon, verse 27, ito ang mabigat. Anyone who touches them, yung mga babaeng ito, will be unclean. They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean hanggang gabi. Ganun katagal mawala yung pagiging unclean, even doon naghugas na sila ng sang-ayon sa Biblia. Now, sabi po dyan, anyone who touches them will be unclean. Kaya po sila untouchable. In a sense, do not touch ang mga babaeng ito kasi bawal yun. Pinagbabawal yun ni Yahweh, pinagbabawal ng Diyos yun. Bawal silang hawakan. Ngayon, again, ang babaeng ito, walang sinabi sa Biblia kung may pamilya sa or what. Pero the thing is, sigurado meron siyang loved ones. Imagine po, for 12 years, hindi siya pwedeng sumama sa lahat ng mga gusto niyang samahan. Doon lang siya sa isang lugar sa bahay na kung saan siya lang ang naroon. Even yung kwarto niya, hindi mo pwedeng pasukin kasi yung kama niya marumi. Yung upuan niya marumi. Lahat ng hinawakan niyang kubyertos marumi. Kung may asawa siya, hindi siya pwedeng hawakan ng kanyang asawa for 12 years. Nakita niyo yung patong-patong na pagdurusa na meron itong babaeng pag-uusapan po natin. Patong-patong. Kung may mga anak siya, hindi rin pwede siyang lumapit sa mga anak niya. Kung may apo siya, hindi rin pwedeng sumama sa kanya, dumikit sa kanya, umaalig-aligid sa kanya. Yung mga apo niya, hindi pwede, ang dami po. Kung meron siyang trabaho, tigil ang trabaho for 12 years. Lahat po naputol because of her sickness. Naputol ang flow ng pera. Wala na siyang pera. Wala nang may ibenta. Yung mga loved ones niya, hindi na siya pwedeng makasama. Lahat ng pupuntahan niya, dapat solo lang siya. At yung pupuntahan niya, dapat hindi public place. Kung meron siya pupuntahan, siguraduhin niyang siya lang ang nandun. Imagine pupunta siya sa party, ibang isa lang siya. Kasi hindi pwedeng may ibang tao. Pagtapos na ang party, saka siya pwedeng pumunta. Manonood ng sine, hindi rin pwede. Kailangan kapag sarado na, saka siya manood. Kung papayagan pa siya na may hawak ng sine, syempre. Na-imagine niyo po ba yung gusto kong i-convey sa inyo? Akala natin basta dinudugo siya for 12 years. Hindi po. Grabing pagdurusa ang pinagdadaanan po ng karakter na pinag-usapan natin ngayon. Kawawa. Kawawang-kawawa. Napaka-desperate po ng babaeng ito. Ngayon, kung hindi na niya matatakbuhan ang mga doktor, kung hindi niya matatakbuhan ang kanyang asawa kung meron man, kung hindi niya matatakbuhan lahat ng kanyang mga loved ones kung meron man, saan pa siya pwedeng tumakbo ngayon? Buong mundo, bawal siya. Sino? Until one day, basahin po natin ang verse 27.
When she heard, kasi naging usap-usapan na ng mga tao by that time, yung merong Jesus na nagpapagaling. Nagpapagaling ng lahat ng sakit. Merong Jesus na bumubuhay pa nga ng patay. Lumalakad pa nga raw sa tubig eh. Narinig ng babae yun, pinag-uusapan ng mga tao. She came behind him nung minsan ang Panginoon nagmi-minister. At ang dami-dami pong tao around the Lord Jesus Christ by that time. Napapaligiran siya ng mga disciples, ng mga apostles, at lahat ng mga tao by that time na gusto ng tulong sa Panginoon, napapaligiran si Jesus Christ. Pero ang ginawa po ng babaeng ito, napaka-daring. Napag-usapan po natin kanina, bawal ka dito ha, alam namin 12 years na dinugol, lumayo ka dito, kundi papabarangay ka namin. Pero alam niyo po ba, dahil wala na siya ibang matatakbuhan, ang sabi po dito in short, sumuot siya sa maraming tao, nangahas tong babaeng ito. Sumuot siya. Hindi natin alam kung paano siya nakapasok sa loob, pero I'm very, very sure, habang busy yung lahat kay Jesus Christ, sumuot siya sa ilalim. Yun po yung ginawa ng babaeng to. Narinig niya muna, andito pala yung Jesus, pumunta siya ngayon sa lugar na ito, na makita niya ang Panginoon, nababalutan ng maraming tao, sumuot siya sa maraming tao. At sabi niya sa kanyang kaisipan, di ba? If I only may touch his clothes, yung laylayan ng kanyang suot, ako ay gagaling. Yun ang nasa puso't isipan ng babaeng ito. Kaya yun mismo ang kanyang ginawa. Dito po muna tayo. In times of desperation talaga, normal po nakakagawa tayo ng mga bagay na mga napaka-daring. Ang sabi po nga nila, di ba, kapag nagkakandahirap talaga tayo, ano raw? Kapit sa patalim. In a way po, parang kapit sa patalim yung ginawa. Kasi po, pag meron nakapansin sa kanya, lalong-lalo na yung mga Pariseo, yung mga religious leaders, lagot po siya. Hindi lang siya palalayasan, I'm sure merong paglalagyan sa kanya. Meron siyang punishment, may maglalagyan sa kanya. Ikukulong siya, ikulong to. Humahalo sa marami, napakarumi niya. Isa siyang makasalanan. Yun po kasi sabihin nun especially sa New Testament, kapag unclean daw, makasalanan kasi. So, meron na kaagad judgment sa kanya mga tao. Lumayo ka, kaya ka merong sakit na ganyan, kasi makasalanan ka, lumayo ka sa amin, ayaw namin mahawa sa iyo. So napaka-daring ng ginawa niya, sumuot siya sa maraming tao. I'm really, really sure. Ang dami niyang nadikitan doon. Ang dami niyang nadikitan, ang daming pwedeng magdemanda, magreklamo against her. Pero wala na siyang pakialam doon. Wala na akong pakialam. Ang sa akin na lang, kasi nagkaroon siya ng simple faith sa Lord, kasi yun ang narinig niya Si Jesus kasi healer, napakabuti niya, nagpapatawad ng kasalanan. Meron nga ako narinig, babaeng isang prostitute, gustong batuhin ng maraming tao. Pero nung siya'y lumapit kay Jesus, ang sabi ng Panginoon ni Jesus Christ sa babaeng yon, di ba? Sin no more, you are forgiven. Siguro ganun din naman ang magiging reaction ni Jesus Christ sa akin. Huwag na yung reaction ng tao, kasi ang reaction ng tao laging negative Totoo yun, di ba? Gumawa man tayo ng mabuti or ng hindi mabuti, hindi ba kadalasan merong negative na reaction ng mga tao? Kaya naman nagbabait-baitan yan, sigurado ako, meron na namang hihingin yan or what. Di ba ganun ang tao, napaka-judgmental? Pero alam ng babaeng to si Jesus, sa aking simple faith na meron ako, kasi first time po niya mamimit ang Panginoon Basta ang alam niya, meron siya narinig na pangalan ng Jesus, at gusto niyang mamit tong Jesus na ito, at naniniwala siya, taglay yung small faith na yon, I'm sure, mahawakan ko lamang yung laylayan niyang kanyang damit, ako'y gagaling. Yun ang taglay niya by that time. So this is the last resort. Wala na siya talaga ibang mapapuntahan. Ito na lamang sa paanan ng ating Panginoon. At ito na lamang yung kapamaraang ng alam niya para siya ay gumaling. Wala na siyang pera. Wala na siyang iba pang means para gumaling. Wala na ko ibibigay. This is the only thing na alam ko ngayon. Lumapit sa kanya with this faith, humawak sa laylayan ng kanyang mga damit. Nakita po niyo yung napakagandang pananampalataya ng babaeng ito. Wala sinabi po sa Bible na dumalo siya ng maraming Bible study bago itong tagpo na ito. Wala pong sinabi sa Bible na bago ito, di ba, nagsisilbi siya sa mga apostol, naglilid siya, dumadulo siya sa mga fellowship. Wala pong sinabi sa Biblia. Isa siyang regular na babaeng nakikita mo lang everyday na may sakit na hindi mo pwedeng lapitan. Yun lang yung babaeng ito. Pero ang ganda nung inilagay ng banal na espiritu sa kanyang puso. Ang sabi ng Panginoon po, magkaroon lang lamang daw po tayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Ang laki na ng mararating nun. Ang sabi ni Jesus Christ, gabutil lang ng mustasang meron kang pananampalataya sa akin, you can do many wonderful things in my name. Yun po meron yung babae. Pero dito po kasi,
ang tanging niyang nais, hindi mag-solve ng maraming problema, kundi yung kalagayan niya ay maibsan. Yun po ang kalagayan niya. Ngayon, bakit? Meron pa bang ibang narinig ang babaeng ito patungkol sa ating Panginoon? Or this is it? Ngayon po, ang Panginoon, nung siya po'y mabaptize, si John the Baptist na pinag-aralan natin last time, yung naging anak ni Elizabeth, sa ni Zechariah, nagpabaptize ang Panginoon kay John the Baptist. After po nun, pumunta ang Panginoon sa ilang. Tinukso siya for 40 days and 40 nights, tinukso siya ni Satan, di ba? After po nun, nagsimula na si Jesus Christ sa ministry. Hindi lamang yun, pumunta po siya sa sa synagogue, yung pong Bible study place ng mga Hudyo by that time. At nagbasa ang Panginoon. Ito po ang binanggit ni Jesus Christ mula sa aklat ng Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, dineclare niya, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Yung kasi yung magiging ministry ng Panginoon. Bigyan ng magandang buhay yung mga taong hindi nakakaranas nun. Katulad ng babaeng pinag-uusapan natin. Malaki ang possibility narinig niya. Na ito yung sabi niya kasi, narinig ko sa kwentuhan ng kapitbahay namin, ito daw itong Jesus na ito, ang sabi niya, siya raw yung pinag-uusapan sa Isaiah. Narinig niya. At yun mismo si Jesus po sa ating buhay ngayon. Nakakaranas ba tayong kawalan ng kalayaan sa mundong ito? Wala, mayroong mga bagay na pinagkakait sa atin ng mundo. Ang Lord daw po ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Ano pa? Tayo po ba ay nabubulagan sa maraming bagay? Tayo ba'y physically blind or spiritually blind? Ang sabi po dito, si Jesus Christ na magbibigay sa atin ng ng ganung klase ng mga paningin. Hindi lamang yun, tayo ba nakakaranas ng oppression? Ang oppression po, hindi lamang tayo ino-oppress ng kapwa-tao. Maraming klase po ng oppression. Ngayon po, economically, we are oppressed. Ang hirap-hirap po ng bansa natin. Habang tumataas ang dollar, ang peso bumababa, sayad na. We are oppressed economically ng kalagayan ng ating bansa. We are also oppressed. Ang sabi ng Panginoon, pumarito siya upang tayo palayain sa klase ng oppression, iba't ibang klase ng oppression na nararanasan natin sa ating mga buhay. Yun po si Jesus sa ating buhay. Kaya po mahalaga yun nangyari na nakatagpo ng babae itong ating Panginoon. Or, baliktarin natin na kinatagpo siya ng ating Panginoon dun sa tagpong ito, sa mga pangyayaring ito. Kasi kadalasan ganun tayo eh. Maraming salamat Panginoon, natagpuan kita. Pero po, ang katotohanan po, hindi tayo nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos po ang nakatagpo sa atin. Kasi hindi naman nawawala ang Diyos para siya matagpuan natin eh. Hindi po ba ginagamit na yung term na, "Uy, natagpuan ko na. Yung pustiso na sa ilalim pala." Sabihin, hindi nawawala kasi. So nakita natin, natagpuan natin, nahanap natin, sasabihin natin, natagpuan natin. Ang Diyos naman kasi hindi nawawala eh. Nandyan siya. Sa tuwing sisikat ang araw, andyan ang proseso ng Panginoon hanggang gabi. Ang sabi po sa Bible, ang Diyos daw hindi natutulog noong nagte-take ng nap. He never slumbers, he never sleeps. Lagi siyang nakabantay para sa atin upang ibigay yung lahat ng ating pangangailangan. Yun po ang ating Diyos. Isa siyang mabuti, responsableng Diyos na each and every time nandun siya. Ang sabi din po sa Old Testament, ang Diyos daw, He is the ever present. God is ever present sa lahat ng troubles na meron tayo. Lagi siyang nariyan. Lalo na po kapag tayo merong mga mga problema sa buhay. So what happened next sa tagpong ito? So ayan na, hinipunan niya ang laylayan ng suot ng ating Panginoon. Verse 29. Immediately, paghawak niya, immediately the fountain of her blood was dried up. Naramdaman niya, nawala. Di ba merong something tumigil sa loob. Nawala yung pagdurugo. And she felt in her body that she was healed. Magaling na siya dun sa 12 years na sakit na kanyang kinalalagyan na nagpapahirap sa kanya. At hindi lamang yun. Hindi lamang nararamdaman niya ang kagalingan. Si Jesus Christ ngayon nag-react. And Jesus, immediately knowing in himself na merong kapangyarihang lumabas sa kanya, turned around sa crowd and said, "Sino ang humipo sa aking damit?" Ang ganda, no? Ang ganda ng tagpo. Lihim niyang ginawa. Ang feeling ng babae, that's it for me. Pwede na siyang unti-unti umiskapo. Palabas kasi magaling na siya. Hallelujah.
Pero ito nga po kasi, biglang nagkaroon ng reaction ng ating Panginoon. Sino ang humipo sa aking damit? Ang daming tao, hindi ko po sinama rito, pero alam niyo po ba yung sagot ng mga apostol? Kasi nagtanong ang Panginoon, sino ang humipo sa akin? Kasi naramdaman ko mayroong kapangyarihan lumabas sa akin. Alam niyo sagot ng mga apostol, ang dami-daming tao dito, tinatanong niyo kami kung sino humipo sa inyo. Ganun po rin katitigas ang ulo ng mga apostol. Hindi po sila super people. Katulad din po natin ng mga apostol. Minsan ganyan sila magsasagot sa ating Panginoon, kaya madalas din silang napapagalitan ni Jesus Christ. Basahin po ninyo yung Biblia, madalas napapagalitan si Pedro, napapagalitan yung mga apostol themselves. Katulad din po natin sila, flesh and blood. Pero yun nga po, naramdaman ng ating Panginoon, sino? Ngayon, bakit ang Panginoon nagtatanong? Akala ko ba ang Diyos po kasi according sa Biblia, all-knowing siya. Omniscient. Ibig sabihin po, lahat alam niya. Walang bagay na hindi alam ang Diyos. Ang sabi nga po sa Biblia, bago pa mangyari, alam na niya. Sa prayer nga daw po, di ba? Sabi ng Panginoon, kapag nag-pray kayo, huwag na kayo mag-pray ng paulit-ulit. Di ba? Ayaw ko nung paulit-ulit na prayer. Sabi mo sa akin ng isahan lang, sabi ng Panginoon, isang pasadahan lang sabi mo sa akin. That's it for me. Huwag mo nang paulit-ulitin. Kasi sabi ng Panginoon, hindi lamang yun. Bakit hindi na dapat paulit-ulitin katulad ng iba na hindi sumusunod sa akin? Kasi bago pa naman daw natin sambitin sa ating mga labi ang ating prayer, alam na niya. Imagine, di ba, kunya may problema, mag-pray tayo. Alam na ng Diyos yung ipag-pray natin. Alam niya, walang nalilingit kay Jesus, pero kinakailangan niya magtanong. Why? Number 1 po, Jesus used questions to build relationships and invite people into the narrative. Gusto kong sumama ka sa kwento rather than ako nagle-lecture lang sa'yo. Pag nagbasa po kayo ng Biblia, laging ang Panginoon nagtatanong siya. Hindi lang po sa school, laging nagtatanong ang teacher. Even the Lord Jesus Christ po, madalas siyang magtanong. Alam niya na ang sagot, pero kinakailangan niya magtanong para magkaroon tayo ng chance to speak up. Hindi ba ang sarap na magkaroon tayo ng chance na makapag-usap? Halimbawa kay Vico na lang, kay Mayor Vico. Hindi ba? Efraim, pang number 1,000 ka para mag-say hi kay Mayor, nandyan siya ngayon. Di nakausap ngayon ni EJ si Mayor Vico. Hello po, Mayor. Alis na siya. Di ba iba yung feeling? Nagkaroon ng chance na naging audience mo, yung Mayor, kung sino man. This time around po, si Jesus Christ ang pinag-uusapan natin. Nagkaroon ng pagkakataon ng babae upang siya magkaroon ng audience with the Lord Jesus Christ. Sino pa ba na bang tao o person or being ang talagang ultimately magbibigay sa atin ng kalagayahan pag nakausap natin? Artista lang ba? Si Bongbong lang ba? Si Vico lang ba? Hindi po, sa ating mga Kristiyano, kung meron ba tayong isang audience na gustong-gusto nating makaharap natin, o tao or person na makausap natin personally, that is the Lord Jesus Christ. At yun po ang nangyari. Nagtanong siya ngayon, hindi lamang yon. Questions made followers and critics and crowds think deeper about their own motivations and actions. Kasi pag tinanong po tayo, di ba bilang iikot ang utak natin? Iikot yan. Minsan yung pati yung puso nga, tumitibok-tibok. Natanong lang ano ba paborito mong ulam? Di ba? Iba yung pakiramdam Iba yung pakiramdam. Sa school pa naman, di ba? Mathematics, lalo na siguro yun. Kulang na lang, himatayin ka bigla Ako po kasi hindi ako numbers, sa letters ako Hindi ako sa numbers. At mathematics talaga, iniiwasan ko talaga ng araw yan. Grasya na lang ng Panginoon kung bakit ako nagkatrabaho. At hanggang ngayon, kumikita pa rin kahit paano. Di ba? Gusto kasi ng Panginoon, kapag siya nagtanong, lahat ngayon ng tao, hindi lang yung babaeng panututungkulan niya, mag-iisip silang lahat. Yung lang mga apostol, di ba, nag-react? Ang dami-daming tao dito, tinatanong mo kami, how much yung iba pa dun? Ano pa nangyari dito? Ano nangyari? Nagtatanong tuloy ni Jesus Christ kung sino humipo sa kanya. Lahat ngayon sila nag-isip. Di ba ganun naman pag nagtatanong? Halimbawa, si Sister Joy kanina, nagtanong siya. Di ba? Sino yung pinakamatandang taong nabuhay sa balat ng lupa? Kasi hindi ba lahat kayo, hindi kayo ano ngayon? Hindi kayo mapakali? Naninigas na lang or what? Di ba mayroong reaction? Yun po ang dahilan kung bakit si Jesus Christ po, pag binasa ninyo ang gospel, lagi siyang nagtatanong. Gusto niya ng connection, mga kapatid. Kaya po mag-pray tayo. Maiksi lang. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord Jesus Christ. Hindi naman kinakailangan mahaba ang prayer at paulit-ulit. Simple lang po. Meron tayong problema ngayon. Lord, tulungan mo po kami. May problema na naman kami. Natutuwa ang Panginoon kapag tayo nakipag-usap sa Kanya. Connection kasi ang tawag doon. Or deeper relationship with our God. Talk to the Lord. Kung hindi natin kaya makipag-usap sa kapwa natin tao kasi i-judge na naman tayo, talk to God. No? Lagi siya nakikinig.
At again, hindi lamang po sa alam na ng Panginoon yung ating sasabihin, nababasa pa niya ang puso't isipan natin. At ang Diyos po, si Jesus Christ, mapagmahal po siya. Wala po kayong mababasa sa Biblia na lumapit sa Kanya, pinalayas ng Panginoon. Kumakain ako, after kong kumain, saka ko lumapit. Wala pong ganun. Welcome lahat kay Jesus Christ. Ang isa po sa tawag sa Biblia kay Jesus Christ, alam po, friends of sinners. Siya ay friend of sinners. Kasi po yun ang pinansin ng mga religious leaders ng panahon ni Jesus Christ. Yan ba ang tagapagligtas na kumakain kasama ang mga tax collectors? Kumakain kasama yung mga prostitute? Yan ba ang righteous son of God? Kasi po ang Panginoon malapit ang puso niya sa ating mga makasalanan. Kung tayo umiiwas sa mga taong pasaway, ang Panginoon po magnet siya. Lalo kayong lumapit sa akin kung kayo pasaway. Lalo kayong lumapit sa akin kung kayo mayroong pangailangan. All of us are always welcome sa ating Panginoon. Especially po sa mga pagkakataon tayo, ang dami-dami nating dalahin sa buhay. Malalaman natin mamaya yun further. So, that's why, sabi ng Panginoon, who touched my clothes? Next po, ayan na. Edi ang Panginoon, He looked around. He looked around to see her who had done this thing. Ayan na ngayon, nakita niya yung babae ngayon nakaluhod doon. But the woman, na nakatingin ng Panginoon, sino humipo sa akin? Biglang nag-ano yung crowd. Nakita yung babae doon. Yung babae ngayon, siyempre, hindi niya alam ang gagawin niya. Paano na to? Na-booking ako or what? So, nalaluoy siya sa harap ng ating Panginoon. So, ang nangyari? But the woman, fearing and trembling, nanginginig pa siya sa takot, knowing what happened to her, came and fell down before the Lord Jesus Christ and told Him the whole truth. Kung hindi nagtanong ang Panginoon, hindi magagawa ng babaeng siya ay ma-reveal. Hindi malalaman ng lahat siya ay gumaling sa isang klase ng karamdaman. Kasi lihim po kasi yung nangyari sa babae, siya lang ang nakaramdam. Naramdaman niya, hindi siya, gumaling ako. Wala naman siyang pinagsabihang iba eh. Yun lang siya, tapos na ang kwento dun dapat. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi pwede. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang nangyari sa iyo. Nagkaroon ngayon ng pagkakataon yung babae na makuha niya panandalian yung state kasama ang Panginoon upang malaman niya ng lahat na walang kamalay-malay na meron palang miracle na nangyari sa ating kalagitnaan. Nagkakagulo tayo dito, no? Pinapaalis natin yung mga crowd or kung sino-sino yung mga kinakausap natin, yung pala, meron na palang nangyayari. Nalaman nila ngayon. Isang napakasimpleng bagay, isang bagay na dapat hindi na malaman ng iba, gusto ng Panginoon malaman ng lahat. Para sa ano? Siyempre, para natin makita ang katotohanan ng ang Panginoong Jesus ay kayang magpagaling at magpatawad ng kasalanan. So, hindi lamang po yun, pansinin po ninyo, she fell down before Him, di ba? Siya'y lumuhod sa ating Panginoon at kanyang sinagot yung tinatanong ng ating Diyos. Alam niyo po ba sa Bible, walang ibang niluluhuran kundi Diyos lang. Halimbawa po, I think that was John. Si John the Beloved pa yung sumulat ng Revelation. Nung minsan si John the Beloved, nakakita siya ng meron siya namit na anghel. Gusto niya sanang sumamba sa anghel, luluhod siya sa anghel. Sabi ng anghel, oops, hindi. Huwag mo akong luhuran, John. Dahil ako man ay servant din na katulad mo. Anghel po yun, anghel ng Diyos. Ayaw nilang sila niluluhuran. Bakit? Ano sabi ng anghel? Diyos lang ang niluluhuran. Diyos lang ang pinupuri, Diyos lang ang sinasamba. Ang anghel po, according sa Biblia, hindi sinasamba ang mga anghel. Ang mga anghel po, according sa Biblia, mga servant po sila ng Diyos. Katulad nating servant din po ng Diyos sa mga anghel. Hindi sila pinagpeprayan, hindi sila niluluhuran, at lalong-lalo nang hindi dapat sinasamba ang mga anghel. According po sa Biblia. Ngayon po, biglang yung babae lumuhod sa harap ng ating Panginoon. Kung si Jesus Christ po hindi Diyos, hindi siya papayag mismo. Kasi ang ating Panginoon righteous siya eh. Siya'y banal. Oops, babae, certain woman, tumayo ka, huwag kang lumuhod sa akin dahil ako'y tao lang na katulad mo. Pero nangyari po ba yung sa eksenang ito? Tinanggap ng Panginoon yung pagluhod ng babae sa kanyang harapan. At hindi lamang po yung nangyari, di ba doon po sa ketongin, ganun din ang nangyari? Lumuhod din yung ketongin sa kanyang harapan at sinamba pa siya. Pero hindi sila sinaway ng Panginoon. Bakit kamo? Dahil ang Panginoon Jesus, hindi siya tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So kung tayo po meron luluhuran, sa Diyos lang ang ating pagluhod. Hindi po sa tao ever. Hindi kay Pedro, hindi kay Juan,
kay Jesus lang, period. Yun po ang itinuturo at nakita nating example sa Biblia. Ang sabi po ng Biblia, sa huling kabanata po ng aklat ng Apokalipsis, ang sabi po doon, ang Biblia raw po, huwag babawasan, huwag dadagdagan. Kung sinabi po sa Bibliang wala kayong ibang sasambahin o luluhurin kundi ako lang, si Jesus, yun po ang gawin natin. Huwag tayong luluhod, sasamba, mananalangin sa iba bukod sa Kanya. Yun po kasi ang sinabi ng Biblia. Yun mismo ang nakita natin example sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus alone saves. Jesus alone can forgive our sins. To Jesus alone, we can pray. Kasi kahit saan tayo naroon, naririnig niya ang prayer natin kasi hindi siya tao lang. Siya Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga po, di ba, mayroong mga bata nagtatanong, paano po yan, kunyari, katulad ngayon, 8 billion ng tao sa mundo. Let's say, 5 billion doon Christian. Paano maririnig lahat ni Jesus Christ yung prayer natin? Ang sagot po doon, naririnig niya at nasasagot lahat because Jesus hindi siya tao lang. He is God in the flesh. Nakita po natin yung scope ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lamang ito. Kundi hindi lamang po yun. Ang Panginoon po lagi siya nagpapatawad ng kasalanan. Alam niyo po ba na, again, isang araw, nung minsan ang Panginoon nagpatawad ng kasalanan, di ba? Nag-react na naman yung mga tao, yung mga Pariseyo. Salbahe talaga ng Jesus na ito. Hindi ito yung Messiah. Kasi, di ba dapat Diyos lang ang nagpapatawad? Yun ang sinabi ng mga Pariseyo sa Panginoon. So doon lumalabas na sila mismo, sinasambit na ka ng mga bibig, si Jesus Christ ay Diyos kasi kaya niya magpatawad ng kasalanan. Hindi po si Jesus tao lang. Nagpapatawad siya because siya ay Diyos na nagkatawang tao. Inuulit-ulit po yan para mag-steal sa ating puso't isipan. Kapag merong lumapit sa ating, hindi, si Jesus kasi propeta lang o tao lang, hindi po totoo yun. Yes, naging tao siya. Yes, naging propeta siya, pero hindi lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So ayan nga po, tinanggap niya yung testimony ng babae. At narinig ng lahat ngayon ng napakagandang kwento, yung milagrong nangyari sa kanilang kalagitnaan. At paano na nalaman yun? Ang Lord mismo ang tumawag. Kaya nga po yung patotoo, yung witnessing po na tinatawag, dapat po yun ginagawa talaga. At minsan po ginagawa dito yun, di ba? Tatayo tayo dito sa harapan, katulad po ginawa ni Nanay Tessie, at meron pang isa, si Candy, dapat po talaga nagpapatotoo. Kasi kapag hindi kayo nagpatotoo, hindi namin alam yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa inyo. Bakit mahalaga meron patotoo? Pag nalaman namin, kinino namin ibabalik ang papuri? Sa Diyos, di ba? Pag kami nagpasalamat, kinino kami pagpasalamat? Sa Diyos din. Pag tayo ng patotoo, nalululhati ang ating Panginoon. Katulad po sa nangyaring ito. So magpapatotoo tayo. Pag may ginawa ang Diyos sa atin, ipagpatotoo natin para lalo siyang ibabalik natin ang papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. So bakit mahalaga? Jesus wants people to be witness about Him, His kingdom, and His power. Hindi lamang po sa babaeng yun nangyari yun, marami pang mga pangyayari sa Biblia. John 20 verse 28, Thomas said to Him, My Lord and my God. Ito po yung pagkakataong hindi naniniwala si Tomas na muling nabuhay ang ating Panginoon. Hindi siya naniniwala. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya mismo, biglang sumulpot, out of thin air, sabi, Tomas, bakit mo ka pinagdadudahan? Ito ako. O sige, lipuin mo yung butas sa aking mga kamay, Tomas. O sige, bilang patunay, Tomas, hawakan mo yung sugat ko sa aking tagiliran. At hinipungan ni Tomas yun, nangilabot si Tomas. Sabi niya, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi niya kay Jesus Christ. Ang gusto ng Panginoon kasi, magpatotoo tayo. Sa Tomas, by that time, nagpatotoo siya. Yes, sa Tomas, nagduda siya. Pero after nang malaman niya katotohanan ng totoo, yung pangako ng Panginoon, na mahipo niya yung mga sugat, nag-witness ngayon si Tomas using his mouth. Nag-witness niya para sa lahat ng naroon sa kwartong yun. Itong Jesus na ito na nasa ating harapan, siya ang ating Panginoon at siya ang ating Diyos. Hindi lamang po yun. Matthew 16:16. Simon Peter, ang kwento po muna dito, kasi nga, kilalang-kilala ng Panginoon. Kasi po, maraming tao, hindi alam kung sino talaga siya. Hindi alam ng mga tao kung sino talaga ang ating Panginoon. So sabi ng Lord minsan, nung minute niya, yung mga apostol, sabi ng mga tao, sino ba ako? Sabi po siguro si John the Baptist, muling nabuhay si John the Baptist. Sabi naman nila, hindi po. Sabi naman po na iba, Jesus, ikaw raw po si Elijah na muling nagbalik. Sabi ng Lord, siyempre hindi totoo yun eh. Ibang mga tao yun. Pero sabi ng Panginoon kay Peter, ikaw naman Pedro, para sa iyo, sino ako? Ito ngayon sagot ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. So, through Peter, bunsod na rin ang ama kasi naglagay nun sa puso't isipan ni Pedro.
Ang sabi kasi ng Panginoon, nasabihin ni Pedro ito, mapalad kay Pedro, dahil yung sinabi mong yan, hindi nanggaling sa'yo. Yan ay nanggaling sa amang nasa langit. Yung inihayag ng ama ang katotohanan patungkol kay Jesus sa pamagitan ni Pedro. So na-witness ng lahat din po yun. Narinig nila na totoo nga na si Jesus, siya yung anak ng buhay na Diyos. Hindi small s, kundi big S. Isang Diyos na nagkatawang tao. So marami na naman nakaalam. And lastly po, John 9:11. Sabi diyan, he answered, the man called Jesus made mud. Ito pa yung kwento na kung saan merong bulag mula pagkasilang ng mamit ang Panginoon. Nakakita siya. Gumawa ng putik ang Panginoon mula sa lupa, nilagay sa mata niya, at siya'y nakakita ulit. At umalis ng Panginoon. Ngayon may mga nakakita sa kanya, di ba bulag ka mula pagkasilang? Nakakakita ka na? Ang dami ng question ngayon sa tao. Ito ngayon sabi niya, bakit ako nakakita ngayon? The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So, ganun nga ang ginawa ko, inutos na sa akin yun, ginawa ko yun, eto nakakikita na ako ngayon. So yung mga taong yun ngayon, nagpatotoo siya sa marami. Lalo po kasing nalulalhati, nakikilala ng tao si Jesus kapag tayo nagwi-witness. Karagdagan po ito sa mga sinabi ko kanina. At verse 34, hindi lamang gumaling yung babaeng ito sa kanyang affliction, meron pang very, very, very good news. And he said to her, after magpatotoo ng babae, ano sabi ng Panginoon? Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Alam ng Panginoon, hindi lamang physical affliction meron yung babae. Ang babaeng yon, katulad nating lahat, ay makasalanan din. Lahat po ng isinilang nanggaling kay Eva at kay Adan, isinilang na makasalanan lahat. Kasama po tayong lahat. Kasama ang babaeng ito. So yes, nung una, nang hipuin ng babae out of her faith, gumaling siya sa paghipo sa damit ng ating Panginoon. That's good, right? Pero ang most very, very good, yung i-declare mismo ng Panginoon na hindi ka lamang gumaling sa iyong sakit, kundi you are healed of all, even your spiritual affliction. Ang sinasabi ng Panginoon, your sins are forgiven. Hindi po enough na tayo nakakatanggap ng grasya mula sa langit. Kailangan po yun, dinedeclare din ng Diyos. Kasi yung salita ko, hindi enough, mga kapatid. Ako nga pala si Eric, napakabait kong tao, okay, banal. Mas banal ako sa inyo. Hindi enough yun. Kasi kayabangan yun. Dapat po ang Diyos ang magsasabi kung sino tayo. Ang Diyos ang magsasabi, ang Biblia ang magsasabi kung anong kalagayan natin. At napakagandang isipin, na yung babaeng yun, isipin niyo yung assurance na kanyang tinanggap by that time. Nauuwi siya ng masayang-masaya, hindi dahil sa gumaling lang siya. Kundi uuwi siyang masaya-masaya dahil bukod na gumaling na siya sa kanyang karamdamang pisikal, siya ay pinatawad na rin ng ating Panginoon. Ang ultimate goal po nating lahat, mapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi pag tayo po napatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, then merong langit na naghihintay sa atin. Kapag tayo umalis na sa mundong ito, merong langit na naghihintay sa atin. Yung pong 70 years na ibubuhay natin dito, 65, 70, 80 years, sandali lang yan. Ang mahalaga, pag tayo kinuha ng Panginoon, merong eternity na naghihintay kung saan magkikita-kita tayong lahat sa langit. Yun naman po mangyayari yung kapag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Lord and Savior. Nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Meron uling mga example sa Biblia po patungkol dito na hindi lamang kagalingan, kundi yung kapayapaan din ang dulot ng ating Panginoon. Anyone with real faith in Jesus will receive healing and salvation. Halimbawa po yung leper, pinag-usapan natin kanina. And Jesus said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. Kaya ka gumaling because of faith in me, you receive your forgiveness from me. Centurion servant, isang Romano, isang pagano, yung kanyang servant may sakit, lumapit siya sa ating Panginoon. So sabi ng Panginoon, and to the centurion, Jesus said, go, let it be done for you as you have believed. So since naniniwala ka sa akin bilang isang Romano at isang pagano, and yet you believe in me, yung hinihingi mo sa akin ay mangyayari. So go. And the servant was healed at that very moment. Alam nyo, nakakatuwa dito sa kwentong ito, yung pong servant na inilapit ng centurion nasa bahay. Malayo sa kanalalagyan ni Jesus, sa kanong amo niya. Yung centurion po, amo ng servant na may sakit. So nasa malayo silang pareho ni Jesus Christ. Pero nang sabihin ng Panginoon na, go, humayo ka na at ibinibigay ko na sa iyo kahilingan mo, pauwi pa lang yung centurion, gumaling na sa bahay yung kanyang servant. Kaya pag uwi po niya, magaling na yung tao.
Baka nga nakapaglinis na ng bahay at nakapagluto pa. Kasi nagbiyahe pa yung centurion. Eh. Di ba? Napakaganda, di ba? Ano pa? Panghuli po yung Canaanite woman's daughter. May lumapit sa Panginoon, taga Canaan, may anak siya. Sabi ng Panginoon later on, then Jesus answered her. Hindi ko na po ipe-preempt ito. Ito po yung susunod natin pag-uusapan. Isa po sa napakagandang kwento, itong kwento ng babae ito na wala na namang pangalan at ang kanyang anak na babae. Sa naging paghaharap nila ng ating Panginoon. So, lampasan na natin ito. Next week po natin pag-uusapan. So, ano po ang ating verse to ponder? Sa hinaba-haba ng ating narinig ng mga kagandahang sa kagandahan ng kalooban ng Panginoon, ano ngayon yung ating verse to ponder? Ating favorite verse, Matthew 11:28 hanggang 30. Ito po yung panawagan sa ating lahat ng ating Panginoon. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ang Panginoon po, hindi lang niya kayang magbigay ng kapahingahan sa katawan. Most of all, ang talagang pakay ng Panginoon sa buhay natin, yung pong mga kaluluwa natin, mga kapatid. Ano naman kung tayo halos walang makain sa hirap ng buhay ngayon? Basta't buhay pa rin. Ang mahalaga po yung kaluluwa natin, busog na busog. At one day, we will go to heaven to be with the Lord. Priority ni Jesus, kaluluwa muna, bago yung katawang kinalalagyan ng kaluluwa. So kung sakali po meron tayong karamdaman at hanggang ngayon hindi tayo gumagaling, huwag tayo magtatampo sa Diyos. Enough na po na tayo, pag kinuha ng Diyos, pupuntang langit. Ang tunay na Kristiyanong nakakaintindi sa puso't isipan ng Diyos na mababasa natin sa Biblia, Lord, hindi mo ako pinagaling, hindi ka na healer. Lord, hindi mo pa ako pinapagaling, but I believe that you are a healer. Lord, ang dami kong pangangailangan pinansyal, hindi ko pa nakakamit ngayon, pero Lord, hindi ibig sabihin nun maramot ka. Meron ka lang tamang panahon kung kailan mo ibibigay sa akin. Wag pong bababa ang ating pagtingin sa Diyos. Hindi pa tayo gumagaling, hindi wala pa tayong trabaho, hindi pa ayos ang buhay natin, pinabayaan na tayo ng Diyos, hindi po. Maghintay tayo sa ating Panginoon. Again po, blessed are those who waits for the Lord. Hintayin natin yung tamang panahon ng ating Panginoon and everything will be okay. Dahil yun ang kanyang sinabi sa atin. Magandang buhay na ganap at kasaya-saya.